Okay, magandang hapon mga kamukil. Pang ano to? Pila na ngiti kasi mana ron? Pang-upat ni no? Pang 4 weeks namin ngayon mga kamukil no. Ngayon darating na Sabado sa project na to. Update tayo mga kamukil ah. Ayan, dito tayo sa taas. So kung napapansin nyo yung floor framing natin mga kamukil, hindi ko pa siya plinoringan. Sa una kong mga project ganito, nag-flooring na ako no. Ang nangyayari kasi masyadong maraming scratch, kaya ang dami kong i-repair kapag malapit nang i-turnover no. O ngayon, binago ko siya diskarte na yon. Saka ko flooringan to pag wala ng mga welding works no. Magpo-flooring na lang ako dito kapag partition na ng kwarto yung ating gagawin. Kailangan may flooring na bago tayo mag-partition ng kwarto. O metal stud lang yung gagamitin ko dito. Wala nang welding na mangyayari. Sa ganung paraan, maiiwasan natin yung pagka-gas-gas ng ating flooring kasi PVC foam board yung flooring natin dito. Kailangan matapos muna sa pag-sealing bago tayo mag-flooring. No? Yan. Kung napapansin nyo sa ating sealing, nakapag-sealing joist na tayo. Ngayong araw mga kamukil, nag-electrical na din ako. Hinabol ko yung electrical sa pag-sealing joist. Ayan o. Ako yung nag-electrical, dalawa naman yung nag-sealing joist na puro skill sila, marunong din sa pagsisiling kaya mas mabilis no. Yung ating pagsisiling joist o pag-framing natin sa ceiling. Hanggang doon na mga kamukilo. Yan, 2 araw nilang trinabaho. Hanggang doon sa balkoni na. So yung electrical ko isang araw, mula doon nahabol ko sila mga kamukil. Sa part na dyan, ang kulang na lang, paglalagay na lang ng mga linyada ng convenience outlet dito. Tapos na to. Sa pag-electrical dito, pagpapasok na lang ng wire yung kulang dyan. O madali naman pasukan ng wire yan. Tapos dito, ganoon din, hindi pa natin na-flooringan. Pero yung ating pag-i-studding mga kamukil sa labas, lahat po yan ginagamit natin 2x2 na 1.5 yung kapal. Yan sa external part nitong bahay na to. Lahat po yan tubular. Yan. Pati mga window jamb natin tubular, no? Paikot na siya mga kamukil, hanggang dyan na lang. Yan na lang yung tatapusin bukas. Ayan o. So kung nakikita nyo yung ating pag-pre-framing, iba sa mga dati nating paglalagay ng studding. Ito kasi puro PVC, WPC yung ating i-wall dito. Tapos yung ceiling natin is PVC no? Hindi na tayo magpipintura dito sa loob ng bahay sa second floor. Ang pipinturahan na lang natin dito itong ground floor. Yan yung konkretong pader. Yan na lang yung ating pipinturahan. Samantala yung hagdan mga kamukil, ito na yung forma nya. Nagkulang ako ng isang pirasong angle bar, isang length. Kaya bukas bibili ako para matapos na yung steps dito. Ito na yung forma ng ating hagdanan. So yung ating pagturoofing, dito na lang banda yung kulang. Ngayon napapansin nyo, butas pa siya. Nagkulang ako ng 3 piraso. Saka ko bibilhan to mga kamukil kapag naikabit na natin lahat ng cladding. Kung sakaling kulang yung cladding, maisa natin sa pag-order. Okay. O dyan, kung napapansin nyo, marami siyang window jamb. Makalagay dyan mga kamukil, meron tayong 3 fixed glass dyan. Pati dito isa, fixed glass din. Parang papasok yung liwanag dito sa loob. Tapos yung mga bintana natin, ang lalaki yan. 180 yan per butas. Yung pinakabutas nyo mga kamukil, 180 yan. Lahat. Jalo plus yung ilalagay sa bawat kwarto, sa mga bintana lahat no? Dito lang magkakaroon ng fixed glass. Tapos dito mga kamukil, yung may nakaupo, magkakaroon ng 60 cm yung butas ng ating window jamb dyan, na 210 yung taas, katulad niyang kataas mauupin siya para dito sa hallway na to papasok yung hangin papunta dito, pwede siyang maupin. Okay, baba tayo. Ito yung mga spandrel natin. Yan bago ikabit to, punasan no? Kabit isa, punas para malinis. Hagdanan natin nandito. Ito siya, akit na dun. So pinaubaya kasi ni kliyente sa aking hagdanan, kaya ako lang yung nag-design nito mga kamukil. Yan. Sa bawat hapon kailangan linis talaga. Yun yung pinakagusto kong mangyari dito sa site. Malinis para maganda. Ang dami na nating scrap mga kamukil. Kahit na labor materials tayo dito, hihingiin pa rin natin yan sa ating kliyente
pambili natin ng beer tsaka pulutan. Pagka matapos-tapos na talaga itong project, saka natin yung ibibinta. Bili natin ng tanghalian mga kamukil, no? Yan yung pinaka maganda. Yan yung ating metal cladding. Ito yung gagamitin natin na pangdingding dito sa external. Tapos dito magkakaroon ng ilaw sa corner na yan dito sa ating bulada. May span rin magkakaroon ng ilaw dyan. Okay. Tapos dito high ceiling itong mga kamukil. Yan o. Dito. So, isang ilaw lang, no? Hindi masyado maarte si cliente. Ayan yan ang maraming ilaw na makikita natin. Maraming mga design. Simplihan lang to sa kanya. Maganda din itong tingnan mga kamukil. Lalo na pagka malapad tapos plain yung ceiling natin. Napakalawak tingnan. Isang ilaw lang malalagay dito. Lahat ng details. May electrical plant kasi siyang o mga light na ibinigay sa akin na plano. So yun po yung sinusunod ko. Pero sa mga switch mga kamukil, ako na lang yung nag isip kung saan siya ilalagay, kasi mas alam ko mga kamukil kung saan siya banda ilalagay sa base sa mga experience ko. Ayan. Yan nakakalawit ng mga PVC. Yan po yung ating mga outlet. Yung iba dyan, yung iba switch natin. So yun po yung ating update, no? Samantalang dito mga kamukil, ayan o, itong wall na to, kung napapansin nyo, hindi maayos yung pagkabanat sa plastering dito. Ito yung hindi ko nababantayan talaga. Kaya ang mangyayari dito, titiktikan, tapos lagyan natin ng screen, papalitadahan ulit. Lalatagan muna natin ang tansi dun, papunta dun. Latid yung tawag sa amin mga kamukil. Para yung tansi dito na tuwid, yun yung ating susundan sa hulog pataas. Kasi ang mangyayari dito kapag hindi tumaasikaso, pabayaan lang to, pag tiles natin lilitaw talaga yung resulta dyan. Tapos pag sisiling natin, doon naman makikita yan. Isa yan sa kailangan bantayan natin pagdating dito sa mga wall sa loob. Yun yung mga sinisilip ko mga kamukil, yung hindi tuwid. Kasi pag tiles natin dyan, napakakita yan. Lalo na dito, makikita talaga. Okay lang sa mga tagong lugar, kung hindi talaga siya masyado makita, walang problema sana yon. Pero ito kasi napakakita eh. Plastado sa mata ng tao. Tapos yung ating grahe, ito na yung forma niya. So yung tiles nito mga kamukil, dito lang sa loob ng bahay. Itong grahe, pati dyan, hindi na yun kasali. Pero depende sa ating kliyente na kung ipapa-tiles nila o additional na naman. O ito yung ating rampa na ginagawa. Naglagay tayo ng manhole dyan. Yun yung ating precast, pang cover natin sa ating manhole. Just for in case magkabara-bara, pwedeng pasukin sa loob. Okay, tapos inumpisahan ko naman sa paggawa yung catch basin mga kamukil. Dito dadaan kasi yung mga tubig mula sa kusina, labahan. Dito siya dadaan. Magkakaroon ng 3 catch basin dito. Tapos hindi kanal yung ating gagawin. PVC pa rin, mula sa catch basin, PVC. Tapos sa kabilang catch basin, yan. Yan yung schedule ko dito. So sa plano, PVC lang yung makalagay dito, walang catch basin. Pero komplikado kasi kapag ka PVC diretsahan papunta doon, no? Maglalagay lang ng pay-trap, anong tawag nito, clean out. So medyo komplikado kapag ganyan. Kailangan may catch basin para pagka bara-bara buksan lang catch basin, pwedeng sugsugin siya dito. Yan yung details natin. Okay, lahat yan mga kamukil, yung opening na yan, salamin. Ito folded door na salamin din, pati ito dito. So, maraming bintana yung bahay na to. Okay, silipin natin mamaya mga kamukil doon sa labas kung ano yung forma nya. Okay, ayan na yung forma nya mga kamukil dito sa labas. So ang madadagdag lang dito na design, canopy na lang dyan sa taas. Papunta doon may canopy tayo. Pero yung canopy dito parang hagdanan pa ganyan siya. Tapos dito sa baba lagyan rin natin ng canopy. Okay.